kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Ang ganti ng aswang, sa isang tahimik na baryo sa Ilocos, may isang magsasakang nagngangalang Elias. Siya ay mabait, masipag, at walang inagrabyadong tao. Subalit, dahil siya ay mahirap, madalas siyang inaapi ng mga mayayamang may-ari ng lupa, lalo na ng Don Gregorio, ang pinaka-maimpluwensyang hasyendero sa lugar. Isang araw, nagkaroon ng pagtatalo si Elias at si Don Gregorio. Sinisingil siya ng malaking utang na hindi naman niya talaga na utang, alam niyang ito ay pakana lamang upang maaga ang kanyang lupang sinasaka. Sa harap ng buong baryo, ipinahiya siya ni Don Gregorio, pinagsisigawan, tinapunan ng pera sa mukha, at pinalayas mula sa sariling lupa. Walang naglakas loob na ipagtanggol si Elias dahil sa takot kay Don Gregorio. Gabi ng parehong araw, naglalakad si Elias sa masukal na kagubatan, umiiyak at galit na galit. Nang biglang may lumitaw na matandang babae mula sa dilim, baluktot ang likod nito, puti ang mata, at may ngiting nakakatakot. Gusto mo bang mag-iganti? Tanong ng matanda, malamig ang boses. Nag-alinlangan si Elias, pero dahil sa labis na puot, pumayag siya. Kinuha ng matanda ang kanyang kamay at bumulong ng kakaibang orasyon. Bigla siyang nakaramdam ng matinding hapdi sa katawan, tila may apoy na gumagapang sa kanyang dugo. Humiyaw siya sa sakit, at sa sumunod na sandali, nagdilim ang kanyang paningin. Pagsapit ng madaling araw, may kakaibang nangyari sa baryo. Ang bahay ni Don Gregorio ay natagpuang nakabukas, ang pinto at bintana, tila may halimaw na pumasok. Sa loob, nakita ang punit-punit na damit ni Don Gregorio, at mga bakas ng kuko sa mga dingding at nawawala ang katawan. Tila ba may isang mabilis na hayop na dumakat dito na wala parang bula. Nagkaroon ng takot ang buong baryo, isa-isa, ang mga tauhan ni Don Gregorio ay natagpuang wala ng buhay sa sumunod na mga gabi. Ang iba'y nawawala, ang ilan naman ay natagpuan sa ilog, putlang-putla at tuyot na ang dugo. Nagsimula ng maghinala ang mga tao, may nakakita kay Elias sa gabi, nakatayo sa ilalim ng buwan, maputla ang balat, pula ang mga mata, at nakangiti ng isang nakakatakot na ngiti. Isang gabi, isang grupo ng mga matatapang na lalaki ang nagtipon upang hulihin siya, dala ang mga itak at sulo. Pinasok nila ang kubo ni Elias, ngunit wala silang natagpuan, tanging malamig na hangin at isang sulat na nakasulat sa lumang papel. Ang bawat dugo ng nagkasala ay magiging aking pagkain. Ang bawat sigaw ng takot ay musika sa aking pandinig. Ang hustisya ay hindi nakukuha sa batas, kundi sa pamamagitan ng pangil at kuko. Mula noon, naging alamat si Elias, sinasabing tuwing kabilugan ng buwan, may naririnig na kakaibang halakhak mula sa kagubatan, at ang mga mapagsamantala sa baryo ay bigla na lamang nawawala, at hanggang ngayon, wala pa ring nakakaalam kung kailan siya muling babalik. Aral ng kwento, ang pang-aapi ay may kapalit ang kasamaan ng tao, lalo na ang pang-aabuso sa mahihirap, ay may kabayaran, hindi man agad-agad, darating ang hustisya sa iba't ibang paraan. Ang galit ay maaaring humantong sa kasamaan. Si Elias ay isang mabuting tao, ngunit dahil sa labis na hinanakit, napalapit siya sa dilim, ipinapakita nito na kapag pinairal natin ang puot, maaari tayong maging tulad ng mga taong nagdulot ng ating pagdurusa. Wakas. Ang maswerteng sabungero at ang alagang puting buwende. Sa isang maliit na baryo sa gitna ng kabundukan, may isang kilalang sabungero na nagngangalang Mang Cardo. Kahit anong laban ng sabong ang salihan niya, palaging panalo ang kanyang tandang. Dahil dito, siya'y tinaguriang maswerteng sabungero, ngunit ang hindi alam ng mga tao, may lihim na dahilan sa likod ng kanyang tagumpay, ang kanyang alagang puting buwende na si Puting. Isang gabi habang naglalakad sa kakahuyan, narinig ni Mang Cardo ang mahihinang iyak mula sa isang puno ng balete. Nang lapitan niya ito, nakita niyang may maliit na nilalang na puting-puti ang kasuotan at may mahaba at maputing balbas. Ito'y isang buwende na nahuli sa isang bitag ng mga mangangaso. Dahil sa awa, tinulungan ni Mang Cardo ang buwendeng makalaya. Bilang sukli, ipinangako ni Puting na bibigyan siya ng swerte sa sabong, pero may isang kondisyon, huwag na huwag niyang ipagkakanulo ang kanyang lihim. Mula noon, tuwing may laban si Mang Cardo, binubulungan niya ang kanyang tandang bago ito lumaban. Palaging nagtataka ang mga tao kung bakit tila hindi napapagod ang kanyang manok at laging nananalo, kahit kalaban pa nito ang pinakamalalakas na tandang sa buong lalawigan.
Sa loob ng ilang buwan, yumaman si Mang Cardo at halos lahat ng tao sa baryo ay naiinggit sa kanyang swerte. Dahil sa kanyang kayamanan, naging arogante si Mang Cardo. Isang gabi, habang nagiinuman sila ng kanyang mga kaibigan, tinanong siya kung ano ang sekreto ng kanyang panalo. Dahil lasing at gusto niyang magyabang, hindi niya napigilan ang sarili at sinabi, "Ang sekreto ko, isang puting buwendeng bumubulong sa akin bago ang laban." Biglang lumakas ang hangin, at narinig nila ang isang malakas na tawa mula sa kawalan. "Ikaw ay hindi marunong tumupad sa pangako, Mang Cardo." Kinabukasan, sa unang pagkakataon, natalo ang kanyang tandang sa isang laban. At hindi lang yun, sunod-sunod na siyang natalo hanggang sa naubos ang kanyang kayamanan. Pilit niyang hinanap si Puting upang humingi ng tawad, pero hindi na niya ito nakita muli. Mula noon, natutunan ni Mang Cardo ang halaga ng pagtupad sa pangako. Minsan, ang tunay na swerte ay hindi lang nagmumula sa mga bagay na nakikita natin, kundi sa ating integridad at kakayahang panindigan ng ating salita. At sa bawat laban ng sabong sa baryo, may isang matandang sabungero na mahilig magpaalala sa iba. Ang tunay na panalo ay hindi sa swerte, kundi sa pagiging tapat. Wakas. Disclaimer lang po, ito ay kasabihan at teorya lamang ng marami, nasa sa inyo pa rin kung maniniwala kayo o hindi. Maraming salamat mga kaibigan.